Sila ang Nasaan na yung dalawang tao na yun? Hindi na yata nagpakita. Hindi na nailabas. Sabi pala ni sabi ni Mike Defensor na bugbog daw. Binubugbog daw tapos pinadala sa ibang bansa. Tanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Valle Verde, minsan naman sa BGC parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereno para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. Sabi ni Bonget, no, AI yan. Para kung mabisto, pwede niya sabihin itanggi. Hindi, lalo ho ngayon. Malapit na ho si Saldico, mga kababayan. Konti na lang to, ma-aresto at iuwi na po sa Pilipinas. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, nakakaantok, magsalita si Saldi. Ako nga, pinipilit ko na lang tapusin eh. No, kasi meron tayo isang video kay Harry Roque naman. Yun, mas medyo okay yun. Kaya lang, kailangan natin tapusin to. Sige, Saldi, bilisan mo. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito, mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Kunyari talagang gusto nilang palabasin, wala yung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kay Bongbong Marcos lang, 2022 pataas lang to. Sir Mark, hindi kaya panglito lang nila yan na balang araw di-deny din? Hindi natin alam kung ano trip nila. Ang alam ko lang mga kababayan, lahat ng ito na sinasabi nila, Saldico, ay kumbaga panglito lang, no, para doon sa mga malapit ng maoblo. Oo, malapit ng mga maoblo. Sabi, di ba, bago magpasko. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker. Kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Baka parehas lang din yan yung maleta, ha? Yung maleta, nabingbong mo kami dun, Kala ko naman. Ito na, pasabog! Ito na yung mga ni Saldico, yung mga maleta. Tapos yun lang pala. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ang Pangulo mula September hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver. Alam niyo ho bakit tinatamad kayo mga kababayan at alam niyo ho kung bakit nakakatamad ng panoorin to. Kasi alam naman natin na si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpasimula lahat niyan At alam din natin na merong mga nasa likod ng mga ito at kasama siya doon sa mga malilintikan at makukulong. Kaya po ang ginagawa nila, binabaliktad nila si Pangulong Bongbong Marcos. Napakasimpleng logic ko mga bossing. Pangulo ang nag-umpisa ng lahat ng ito. No? At kitang-kita po natin na talagang porsigido ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos na ubusin po yung mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya po lahat sila, panic na. Lahat sila, hero na si Saldico. Mga kababayan, lahat sila nakakapit na lang kay Saldico. Bakit to? Ito na yung last Huli na nila to. Wala na silang mailalabas pa mga kababayan. Ano ang petsa na ngayon? Sabi ko nga sa inyo, 20 araw na lang doon sa sinasabi ni Ombudsman Remulla na mananagot na ang mga ito Di ba? Para sa akin, kung totoo yan, unmusical siya.
At dito niya sabihin sa Pilipinas, suportahan naman siya ng tao kung totoong sinasabi niya yan. Correct, di ba? Umuwi. Oh. Pero ang dinadahilan niya, may papatay daw ho sa kanya. Parang hindi ako makapaniwala doon. Ng 1 billion pesos para kay BBM. Sa dami ng pera nito, naku po, ang daming makukuha magagaling na mga bodyguard nito. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin, correct, Ma'am Nenita Kayabyab, yan ang huling barahan nila. Tama ho yan. Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarin Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera. Pero mo, bibili pa, ano? Pwede naman doon sa ibang mga subdivision. Bakit kailangan pa doon sa mga mamahali? Ibang klase talaga. Mula sa mga SOP, koleksyon at deliveries na para sa Pangulo. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Kasunod nito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Nakita mo na yon, Tato, yung kanyang bahay, yung yung inikot, di ba? Pinakita doon sa video. Wala daw siyang kickback pero ang daming bolt sa bahay. Konti na lang mga kababayan, at matatapos na natin ito. Ako, inaantok din ako dito sa sinasabi ni Saldico uwi ka na, Saldico. Dalhin mo na yung mga original na ebidensya mo. Later ulit, Mark. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, inaantok na, konti na lang. Tapos lilipat tayo kay Harry Roque. May latest na video si Harry Roque. At sabi doon sa mga DDS, ipagdasal niyo po ako. Yun yung susunod natin dito. Ako, inaantok din ay nako. Sige, konti na lang to. Sabi niya, yun naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. Hindi kagaya nung una, pangalawang video niya talagang inaabangan. Ito wala na, parang nakakatamad na. Alam naman natin na kumbaga, it's either, sabi nila, AI, sinadyang AI, para kapag ka nakuha, nahuli si Saldico, itatanggi niya to. Yung mga ganyan, At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. At dyan po nabuo ang kabuuang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Tapos na? Walang kakwentang-kwentang kwento.